malaman ang update sa Bagyong Christine. Ayon sa Pag-asa, ang Bagyong Christine ay dumako noong Oktubre 21 sa ating Philippines Area of Responsibility na mayroong bilis na 1,000 HRS UTC plus 7 or 83 kilometers ang bilis nito. At naging tropical cyclone level ito noong Oktubre 22. Ayon din sa Pag-asa, dadako ito sa Northern Aurora at Isabela noong Oktubre 23 at Oktubre 24 ng umaga. Paunti-unting humina ito noong dadako ito sa Northern Luzon dahil na rin sinangga ito ng ating Sierra Madre o Inang Kalikasan. Ang Bagyong Christine ay tumama sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at isa na rito ang Bicol area at Batangas area. Dahil dito, maraming nasalanta na bahay at maraming nasugatan. At ayon naman sa NDRRMC ay mayroong 116 ang mga nasawi ang buhay at mayroong 91 ang mga nawawala at 109 ang mga nasugatan o nasaktan. Umabot na rin sa 6.7 milyon katao o 1.6 milyon pamilya ang mga naapektuhan. Mula sa 10,147 na barangay na nasabing bilang ay mayroong 980,355 ang mga nanunuluyan sa 6,286 na evacuation center. Dulot naman ng pinsala na 2.5 bilyon sa agrikultura ang bagyo at 1.5 bilyon naman ang halaga na napinsala. At idagdag pa dito ang 3,004 na bahay ang nawasak at 41,533 naman ang nagtamo ng pinsala. Lamang po ang update sa ating Bagyong Christine na lagi tayong pinapaalalahanan na lagi tayong mag-ingat at maghanda sa anumang kalamidad ng buhay. Malaking palaisipan ang teoryang sosyolokal ay nag-aaral kung paano magkakaugnay ang iba't ibang bahagi ng ating lipunan. Mga tao, pamilya, paaralan, trabaho, gobyerno, at iba pa. Ang teoryang sosyolokal ay nagbibigay sa atin ng mga kasagutan sa mga tanong na ito. Tinutulungan nito ang mga tao na maunawaan ang ating mundo at kung paano tayo makakaapekto sa isa't isa. Ang kwentong Tata Celo ay isang maikling kwento kung saan isa sa napapabilang sa napakaraming halimbawa ng teoryang pampanitikang sosyolohikal. Ang kwentong Tata Celo ay pumapatungkol sa isang matandang lalaki na nagngangalang Tata Celo. Si Tata Celo ay pinagkaitan ng karapatan na magsaka sa lupang sinasabi niyang pagmamay-ari niya noon. Yun din ang ipiniliwanag niya kay Kabesang Tano, upang siya ay hayaan na magsaka pa rin at hindi paalisin sa sakahang iyon. Ngunit hindi ito pinakinggan. Hindi na mabawi ni Tata Celo ang kanyang lupa dahil sa kawalan ng pera, kaya't gusto na lamang sana niyang siya ang magsaka nito kahit hindi na niya ito pagmamayari. Ngunit hindi pa rin ito napagbigyan. Dahil siya ay hindi pinapakinggan, sa huli ay tinaga niya si Kabesang Tano. Makikita sa kwentong ito ang katotohanan sa buhay o nangyayari sa totoong buhay, kung saan makikita ang kapangyarihan na mayroon ang mga mayayaman laban sa mga taong mahihirap lamang. Dahil doon, ito ay naging isa sa halimbawa ng teoryang sosyolohikal. Mga nakaraang balita, umaangat ang atensyon kay Pastor Apollo Quiboloy
matapos siyang maaresto ng mga otoridad sa kasong human trafficking at iba pang mga krimen. Bago ang kanyang pagkakaaresto, siya ay kilala bilang mangangaral at malaking impluensya sa kanyang mga tagasunod sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay halimbawa sa aspeto ng moralidad at etika. Una, ang tema ng pananampalataya at pagtitiwala ng mga tao ay naging kritikal. Pangalawa, nagsusulong ng diskusyon, responsibilidad ng mga lider sa kanyang mga tagasunod. Dapat silang maging halimbawa ng pagkakaroon ng integridad at katapatan sa kanilang posisyon. Matapos ang kanyang pagkakahuli, siya ay nagbigay ng pahayag na nagtatanggol sa kanyang sarili na nagkiklaim na aksyon sa kanya ay nagsasabwatan laban sa kanya. Ito ay ilan lamang sa halimbawa ng teoryang moralistiko. Ano nga ba ang teoryang moralistiko? Sa pananaw ng moralistiko, ito ay nagsisilbing batayan ng mga kaisipang magtuturo sa tamang pagpili at pagbuo ng mga desisyon sa buhay na ayon sa pamantayan na itinakda ng moralidad. Ang mga ideya ay tumutulong sa pagkilala sa mga bagay na tinatanggap sa lipunan kung ano ang tama at mali, ang mabuti at masama. Sa pag-aaral ng akda ay naroon rin ang moralistikong pananaw. Ang impluwensya ng akda ay ipinapakita sa naging pag-uugali o asal sa panuntunan sa buhay na taglay ng mahalagang tauhan sa akda. Ang akda ay salamin ng mga kapintasan at kagandahang dapat taglayin ng pagkatao. Nagbibigay diin sa gantimpalang nakalaan sa pagsunod sa batas ng kabutihan sa mundo. Isa sa mga katangian ng moralistiko ay ilahad ang iba't ibang pamantayang sumusukat sa moralidad ng isang tao, ang pamantayan ng tama at mali. Inilalahad din dito ang mga filosofiya o proposisyon nagsasaad sa pagkatama o kamalian ng isang kilos o ugali sa pamantayang itinakda ng lipunan. Sa madaling sabi, ang moralidad ay napagkasunduan ayon na rin sa kaantasan nito. Ang layunin ng moralistiko ay ang ideya ay tumutulong sa pagkilala sa mga bagay na tinatanggap ng lipunan kung ano ang tama at mali. Ang akda ay kapupulutan ng mga aral sa mga maling landasin sa buhay. At ang panghuli ay ang layunin ng panitikan ay ilahad ang iba't ibang pamantayang sumusukat sa moralidad ng isang tao. Ang kwentong pinamagatang Ang Kalupi ay isa sa maraming halimbawa ng teoryang pampanitikang moralistiko. Ang kwentong ito ay pumapatungkol sa isang matandang babae na pumunta sa isang palengke kung saan niya nakabunggo ang isang batang lalaki na marumi at magulo ang kasuotan. Nang siya ay mamimili na ay hindi na niya makapa ang kanyang pitaka sa kanyang bulsa. Doon ay napagtanto niyang ang batang lalaking nakabunggo niya kanina ang siyang tiyak na kumuha ng kanyang pitaka. Binalikan niya ang bata at pinagalitan ito. Inaakusa na siya ang kumuha ng kanyang pitaka. Tumatanggi naman ang bata, ngunit sigurado ang matandang babae na ang batang iyon ang kumuha ng kanyang pitaka. Tumawag ng pulis ang matanda na siyang ikinatakbo ng batang lalaki. Ngunit ito ay nabangga ng sasakyan at sinabing muli na hindi siya ang kumuha ng pitaka bago ito tuluyang mamatay. Nang makauwi na ang matandang babae, sinabi ng kanyang anak na naiwan niya ang kanyang pitaka, kaya't bakit ito nakabili ng ulam sa palengke. Makikita sa kwentong ito na ito ay siyang nangyayari rin sa totoong buhay, kung saan ang mga tao ay nanghuhusga ng kaniyang kapwa base sa pisikal nitong kaanyuan. At ang kwentong ito ay nagsisilbing isa sa halimbawa ng teoryang moralistiko sa kadahilan ng ang panghuhusga base lamang sa anyo ng tao ay mali at kailanman hindi magiging tama.